Magandang hapon mga ka-TH, mga ka-farmer. So itong TH natin ngayon, hindi ito treasure hunting ng mga bagay or alinmang kayamanan na TH. Ito'y huntingin natin yung katotohanan. Treasure ito na pang-spiritual. So ayan, nakaharap natin ang Biblia ngayon. So ito yung pinagtatalunan na mga reliyon daw ito. 7 daw ang reliyon daw ito. Ayan o. Yung iglesia ng yung 7 iglesia. Ayan. Nakapalid Iliban mo nga yung ventilador dyan. So ayan, 7 iglesia. Pagbati sa 7 iglesia. So hindi na lang muna natin basahin. Magsimula kay dito sa isa. Kay Efeso. Ito. Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Philadelphia, at Laodicea. So ito daw ay mga churches daw ito. So yan, kasi ang meaning kasi ng sinasabi ng Panginoon na kanyang mga iglesia, tinatawan niya yun kasi ang salitang iglesia, salitang Grego yan as katawan. So walang involved na reliyon dito, wala namang nakasulat So nanawagan siya dito sa mga ito. So ang mga ito kasi ay malinaw na lugar ito, mga lugar ito na kinatawan ng Panginoong Hesus. So pinipilit kasi, katulad nitong Laodicean daw, church daw ito ng ng Adventist. Wala naman nakalagay na Adventist diyan. So lalo tayong nililigaw ito ay mga lugar ito. So balikan natin dito. Bago natin basahin yan, may mga diferensya mga yan na isusuka, malamig, maraming pagkukulang. So sasapi ka ba dyan? May mga kapansanan ng mga yan. Mahawa ka lang dyan. Ayan. Yan, pagbati sa 7 iglesia. So iglesia, kinatawan yan. Kung basahin natin ng maayos yan, in Tagalog, pagbati sa 7 kinatawan. Kasi ang Panginoon kasi ang ating katawan. Kasi yung ulo, iglesia, pangulo. So ang salitang iglesia, salitang Grego yan, is katawan. So itong unahin natin ulit, Efeso, Smyrna, Pergamo, 3 na, Tiatira, Sardes, 5 na, Philadelphia, at huli yung Laodicea. So mga lugar ito, kasi dapat kasi ang nangaral sa atin yung mga Hudyo sana kasi sa kanila nga nagsimula yung mensahe, sa kanila ipinanganak ang Panginoong Hesus, at doon din sa kanila naganap yung story of Moses. So mga lugar ito, pinipilit kasi mga relihiyon daw ito. Ewan ko, yung iba bakit kasi mga relihiyon kasi gumagawa ng sarili nilang pag lumalabi sila dito sa Biblia, sa totoo lang. Nako. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus na sila yung mga darating para magliligaw sa mga tao. Sasabihin siya yung Mesiyas, pero may halong medyo dispalinghado talaga. At itong binanggit dito ng Panginoong Hesus na 7 iglesia na kailangang may mga diferensya ito.
So, basahin natin to sa sunod. Kasi nananawagan ang Panginoon dyan na bumili sa kanya ng langis. Kasi mga bulag, mga mayayaman pero mga dukha sa paningin ng Diyos. So, ganyan eh. Karamihan kasi sa mga reliyon, nagpapayaman yung mga yan. Gamit-gamit yung mga maliliit para kuhanan. Isipin mo yan kung magkaroon ka ng membro na 1 milyon, sa piso-piso na lang. Ang kaso, hindi naman piso-piso yan. Marami dyan, ikapo. So, labag kay tatang yung mga ganyan. Na-diskarte. At lalo na yung isang pinakamalaking reliyon dyan, gagawin pa lang yung tao, ay magbabayad ka na. Bakit ka mo? Yung kasal, babayad ka. Mga ninong, ang laking bayad dyan. Kaya bago pa gagawin yung tao, bayad ka na. Ang pagdating naman sumilang na yung tao, binyag. Bayad ka sa binyag. 2 pa, may kumpil pa ngayon. Hanggang kamatayan mo, magbabayad ka. Hindi ka naman babasa-basan doon sa simbahan kung hindi ka magbayad. Para daw mapalangit ka, kailangan bas-bas ni Father. Bago ka ilibing, bas-basan ka. Hindi totoo yun. Mali kay tatang yun. Medyo dispalingado. So, malinaw yung nakasulat, mga lugar yan na mga kinatawan ng Panginoong Hesus. So, nanawagan siya doon sa pagbati sa 7 iglesia. Nasa bahagi po tayo ng Apokalipsis. So, basahin natin ng buo yan pagka sa sunod. Pag-aralan natin kung ano ba yung... Kasi mga ano yan, basahin nga natin dito. Yung sa huli. Yan o. Ayan o. Linaw. Ang mensahe sa Laodicea. Sabi nila, reliyon na to. Wala naman nakasulat na ano dyan. Na Adventist or Sabadista. Wala namang nakasulat dyan. Kaya masama yung hihigit tayo dito sa Biblia. Malaking kasalanan yan. Corruption yan. Spiritual corruption ang tawag ko dyan. Kasi mga nangangaral ng mali. At sa mga anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinabi ng amin, ng saksing tapat at totoo ng pasimulan ng paglalang ng Diyos. Sinasabi, alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga, so malahininga pala itong lugar na ito. So, sabi dito, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng ano paman. Ay, mayaman siya eh. Yung nga lang nakasulat dyan, bulag siya. So, madaling isipin, itong lugar na ito ay may pagkukulang. So, saka natin pag-aralan yan, madali na yan. Sinasabi ko lang dito, ay sinasabi kasi nila mga 7 relihiyon daw ito. Mali. Mga lugar yan, mga kinatawan yan ng Panginoong Hesus sana nung panahon na yon para sila yung mangaral. Ang problema, sila mismo may mga problema. Kumbaga sa pag-iisip, medyo baliw itong mga ito. Sige, mga kaparmer, mga katiits, hanggang dito na lang muna. Ay medyo si tatang hindi maiwasan yung yung bang iinit ang katawan, lalo na mainit ang panahon ngayon. Kasi pagka sinungaling na kasi yung ay hindi na dapat tayo matuwa, kundi magkakaroon tayo ng yung bang medyo pagkainis. Hindi naman masamang medyo mainis dahil dun sa mga impormasyon na mga parang sinungaling. Ay siyang Panginoong Hesus nga nagwala eh. Alam ba niya nagwala siya doon sa
sa church, yung ginawang sugalan yung church. Pinasibas niya yung mga ano doon. Nagwala talaga. So sa panahon yun ng Panginoong Hesus. So itong mga nabanggit dito, pitong iglesia, pinipilit nila, reliyon daw ito. Wala naman nakasulat dyan, no? Kung anong mga reliyon. Ang dami-dami mga reliyon na yan. Yan eh, sinasabi ng Panginoong Hesus yan, eh, magliligaw ng mga yan. Eh, sabihin pa, propeta eh. Tinan mo nga si Kibuloy, oh, nagpakilala. Appointed son. Tinan mo ngayon. Eh, kalabuso ang abutin niya ngayon. Sige mga kapatid sa pananampalataya, kapatid na tawag ko sa inyo dahil tayo nag-aaral tayo ng banal na kasulatan. So farmer, madalas yan yung mga simpleng mga tao lang ginagamit ng Panginoon para mangaral ng tama. Minsan dyan magsasaka, mangingisda, pero yung iba sabihin nila cooling. Kumuha sila ng theologist, magpapastor kasi cooling daw. Hindi po cooling ang tawag doon, kundi profesyon. Kasi ang cooling, kusang ano yon, kusang nagsalita na simpleng tao lang naman, wala namang alam tungkol sa mga bagay-bagay. Pero magtataka ka bakit nakapagsasalita siya ng at nakakaunawa. Yan po yun. Sige po, magandang araw sa atin lahat. God bless po.